In this video, pag-aaralan natin ang populasyon ng Pilipinas. Ano ang populasyon? Ito'y tumutukoy sa bilang ng tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar. Ano ang populasyon ng Pilipinas? Noong taong 2015, nasa higit 100 milyon ng Pilipino. Kung ikukumpara natin ito sa taong 2010, nasa 92 milyon lang o 72 milyon. Tumaas ang populasyon ng Pilipinas ng higit sa 8 milyon sa loob lamang ng 5 taon. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Alamin natin ang populasyon ng bawat rehiyon. Sa Region 1, higit 5 milyon. Region 2, higit 3 milyon. Region 3, yung Central Luzon, higit 11 milyon. Region 4A, Calabarzon, higit 14 na milyon. Region 4B, yung Mimaropa, kulang-kulang na 3 milyon. Region 5, kulang-kulang na 6 na milyon. Region 6, higit 4 na milyon. Region 7, higit 6 na milyon. Region 8, higit 4 na milyon. Region 9, kulang-kulang na 4 na milyon. Region 10, higit 4 na milyon. Region 11, magli-5 milyon. Region 12, higit 4 na milyon. Region 13, higit 2 milyon. ARMM, kulang na 4 na milyon. Cordillera, magda-2 milyon. Ang NCR ay kulang sa 13 milyon. Nasaan ang karamihan ng populasyon sa Pilipinas? Anong mga rehiyon ang may pinakamaraming populasyon? Noong 2015, batay sa statistics ng PSA, ang Region 4A, NCR, Region 3, ang tatlo sa may pinakamataas na populasyon sa Pilipinas. Ang tanong, bakit? Dahil sa hanap buhay at edukasyon. Bakit ito yung dahilan? Ang National Capital Region, NCR, o yung tinatawag na Metro Manila, ito yun, ay nananatiling sentro ng kalakalan, sentro ng hanap buhay, sentro ng negosyo, at sentro din ng edukasyon. Kaya maraming mga Pilipino, mga mamamayan mula sa lalawigan ang lumuluwas sa Maynila para makipagsapalaran, makapagtrabaho, at makapag-aral. Kahit pa may mga ilang lugar na tayo sa Pilipinas na umuusbong na sentro ng negosyo rin, katulad ng Cebu. Isang maunlad na lugar ang Cebu sa Visayas. Ganon din naman ang Davao at ang ilang lugar tulad ng Zamboanga. Pero nananatiling sentro ang National Capital Region. Kaya naman nagsisiluwasan ng mga mamamayan dito sa Maynila. At dito na sila naninirahan habang nagtatrabaho o kaya naman habang nag-aaral. Sa paninirahan nila dito sa Kamaynilaan, maaaring dito sila sa loob ng Metro Manila o sa NCR sila naninirahan. Kung hindi naman, hahanap sila o maninirahan sila sa mga kalapit na lugar sa Metro Manila o NCR. Maaring dito sa Bulacan. Marami ang mga naninirahan dito sa Bulacan na luluwas at pupunta sa Metro Manila para makapagtrabaho. Ganon din naman dito sa bahagi ng Rizal. Maraming taga Montalban, San Mateo, mga taga Antipolo, taga Cainta, ang mga lumuluwas din sa Metro Manila.
Ganon din naman dito sa bahagi ng Cavite. Maraming mga naninirahan sa Cavite ang nagtatrabaho sa Metro Manila. O kaya naman, may mga naninirahan dito sa bahagi ng Laguna, dito sa Santa Rosa, kaya sa Cabuyao, na lumuluwas din ng Metro Manila para makapagtrabaho o kaya naman makapag-aral. Kaya ganun na lang na marami o malaki ang populasyon ng NCR, ng Region 3 at ng Region 4A. Philippine Statistics Authority. Ano ba ito? Ito ay ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng census ng populasyon ng Pilipinas. Kapag sinabi nating census, ito yung pagbilang ng populasyon ng isang lugar. Ang Philippine Statistics Authority o PSA ang nangangasiwa ng pagbilang ng populasyon. Census ng populasyon. Bakit ba mahalaga ang census ng populasyon? Bakit mahalaga na magkaroon ng census ng populasyon? Ginagamit ito sa paglaan ng budget para sa serbisyo pampubliko. Halimbawa, edukasyon. Para makapaglaan ang gobyerno o ang pamahalaan ng sapat na aklat, sapat na paaralan, silid-aralan, o kaya naman mga guro, kailangan alam nila kung gaano karami na ang mga bata na mag-aaral. O kaya naman social work, yung trabaho ng DSWD. Ilan ang paglalaanan ng suporta na tinatawag na 4Ps. So kailangan alam ng pamahalaan kung gaano nakarami ang populasyon para maayos nila at tama nilang mapaglaanan yung tamang budget o pera na ibibigay nila. Paglalaanan nila ng serbisyo pampubliko. Maaring ito ay edukasyon, pangkalusugan, panlipunan, pantrabaho, at pang-industriya. Ginagamit din ito sa pagtukoy ng mga lugar na paglalagyan ng mga negosyo. Halimbawa, kung maglalaan sila o kukuha sila ng mga mamumuhunan, magninegosyo, aalamin nila kung saan yung lugar na maaring mas madali silang makakuha o makakita ng mga magiging manggagawa para mas madali sila makapagpatayo at makapagsimula ng mga negosyo. Ginagamit rin ang populasyon, yung datos o yung mga data, impormasyon ng populasyon sa pagpalagay ng dami ng kailangang produkto, serbisyo at manggagawa. Ito yung tinatawag na estimation o projection. Anong dapat tandaan? Ang populasyon ay bilang ng tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar. Kung may natutunan ka sa video ito, like this video. Don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod na videos.